kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang magkaroon ng digmaan ng tao sa isa't isa na nag-ugat sa hindi pagkakaintindihan, pagkasakim sa kapangyarihan at kayamanan o sa kahit na anumang klase ng rason, ay dito nagsimula ang karerahan sa pagtuklas at paggawa ng iba't ibang klaseng armas na siyang tutulong sa kanila sa pagbigay ng panalo at paggamit ng kanilang gusto. Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong tumindi at mas naging katakot-takot ang kayang magawa ng mga armas na natuklasan at ginawa ng mga tao para sa kanilang pakinabang. Kamatayan para sa kanilang kalaban ang tanging pinakalayunin ng mga armas na pinaghirapan at pinag-isipang mabuting ilikha ng mga tao. Sa panahon ngayon ay masasabi mong baliwala na ang makakayang gawin ng mga tinatawag nilang conventional weapons dahil na rin sa natuklasan ng mga tao na kayang sumira at lumusaw ng buong sibilisasyon. Ito ay ang armas nuklear. Walang saysayang kahit anumang armas kapag nuclear na ang tatama sa iyo dahil kayang-kaya nitong tunawin ang anumang bagay na haharang sa madadaanan nito. Pero hindi yan muna ang ating pag-uusapan. Tatalakayin muna natin ang iba't ibang conventional weapon na gawa ng iba't ibang bansa na kaalyado ng alyansang NATO o North Atlantic Treaty Organization. Sa marupok na sitwasyon ngayon sa gitna ng labanan ng magkatabing bansa na Ukraine at Russia, ay namumuo ang malaking posibilidad na mahuhulog sa isang gyera nuklear ang sitwasyon kapag maipit si Vladimir Putin at magdesisyon itong pakawalan ang kanilang nuclear arsenal dahil sa hindi nito kayang tanggapin na kapag ang bansa nila ay matatalo sa alyansang NATO at siya ay matatanggal sa pwesto kung hindi man matutudas. Pero kung sakaling lalaban si Putin sa alyansang NATO sa pamamagitan ng conventional warfare, ay kailangang harapin ng kanyang mga tropa ang iba't ibang klaseng armas na nasa arsenal ng organisasyong NATO. Ilan lang sa mga ito ay ang Patria 6x6. Ito ay isang 6-wheeled armored personnel carrier o APC na gawa sa Finland ng kumpanyang Patria. Mabilis ang pagtransport ng mga tropa ang pinakalayunin ng sasakyang ito. Mainam itong gamitin para sa mga special operations o rescue missions dahil sa hindi matitinag ang sasakyang ito kontra sa mga low-powered firearms na maaaring rumatrak dito. Kaya nitong tumakbo sa top speed na 100 km per hour at kaya nitong isakayang humigit 10 bilang ng mga sundalo kasama na ang commander at gunner nito. Hindi problema ang maputik, madulas o bako-bakong mga kalsada sa sasakyang ito dahil kayang-kaya ng malakas nitong makina ang lusungin ng mga ito. Hindi lang pang transport ang kaya nitong magawa kundi pati na rin pang-opensa dahil pwedeng-pwede itong malagyan ng mga armas kagaya ng machine gun at kanyon. Mas mabilis ang galaw at execution ng misyon kapag meron kang armored vehicle na katulad nito. Archer Artillery System. Ito ay isang self-propelled howitzer na gawa ng bansang Sweden. Nakakabit ito sa isang 6x6 na truck na siyang humihila sa howitzer na ito. Sa isang kargahan ay kaya nito ang 21 mga bala at aabutin lang ng 8 minuto ang pagload dito matapos maubos ang 21 bala na karga nito. Protektado rin laban sa mga maliliit na kalibre ng mga baril ang truck na humihila dito, kaya hindi problema ng nagmamaneho kung sila ay ratratin man ng mga armas kagaya ng machine guns dahil sa mobile ang howitzer na ito, kung kaya't mahirap ang pag-pinpoint ng eksaktong lokasyon nito dahil pwede itong umalis kagad sa kanyang kinapwepestuhan matapos magpakawala ng mga nakakarga niyang 155mm na mga bala. Mina, isa sa mga uri ng armas na natuklasan at dinevelop ng gusto ng mga tao para mas maging epektibo. Isa ito sa mga kinakakatakutan ng mga sundalo na maapakan dahil siguradong sasambulat ka
sa oras na mangyari ito. Hindi madali ang paglagay nito sa mga lugar na pwedeng maapakan ng mga kalaban. May peligro ring maaring mangyari sa mga naglalagay nito. Pero ngayon ay maaari nang tanggalin ang peligro na yan dahil sa naimbento ng kumpanya mula sa bansang Poland, ang tinatawag nilang Baobab K. Ito ay isang uri ng makinarya na siyang naglalatag mismo ng mga mina sa lugar kung saan mo gusto. Nilalagay lang ang makinarya na ito sa isang 8x8 truck. 2 tao lang ang kakailanganin mo para i-operate ang makinarya na ito. Sa isang beses na biyahe nito ay kayang-kaya nitong maglatag ng mga mina na aabot sa 600. Kung merong panlatag ng mga mina na nadiskubre, meron namang pangwasak dito. Ito ay ang M1150 Assault Breacher Vehicle. Ito ay ang pang-clearing ng mga mina at iba pang pampasabog na maaaring ibaon sa lupa ng mga kalaban. Hindi nakakabahan ng mga sundalo na maglalakad sa mga lugar kung saan sa tingin nila ay tadtad ng mga mina dahil itong sasakyan na ito ang siyang mauuna at aararuhin ng mga minang nakabaon sa ilalim ng lupa. Meron din itong demolition charge system na siyang magpapasabog sa mga mina na nakalkal nito. Gawa ito ng bansang Estados Unidos at nagamit na nila ito simula pa noong 2009 sa Afghanistan at kasalukuyan din itong nakadeploy sa Ukraine. Military drones. Ito ang isa sa mga kinakakatakutan ngayon ng mga sundalo pagdating sa labanan. Kahit ang nag-iisang mumurahing drone na minodify lang at inarmasan ay maaari nang makagawa ng malaking pinsala sa kalaban kapag hindi nila magawang mawasak ang drone bago pa man ito makalapit sa kanyang target. Ang bansang Germany mula sa kumpanyang Rheinmetall ay gumawa ng isang air defense panlaban sa mga drones. Ito ay tinawag nilang Skynex. Kayang-kaya rin itong magpakawala ng 1,025mm na mga bala sa loob lamang ng 1 minuto para ratratin at pabagsakin ng kahit na anumang maliliit na drones na aatake. Tingnan kung anong mangyayari sa grupo ng mga drones na ito kapag sila ay birahin na ng Skynex. Malayo na talaga ang naabot ng katauhan sa paggawa ng iba't ibang klase ng armas na siyang nagbibigay seguridad, pero maaari ring ito ang maging rason ng katapusan ng mga tao na siya ring nag-imbento ng mga armas na ito. Ang kinakakatakutang giyera nuklear ang siyang siguradong tatapos sa mga tao kapag ito ay nangyari, kaya mapapailing ka na lang kung bakit may ilang mga miyembro ng mga tao ang gusto pang suportahan ng balak ni Vladimir Putin na gamitin ang armas nuklear. Siguro ay dahil sa takot sa kanya kung kaya't walang sinumang nagtatangkang kalabanin siya mismo sa kanilang bansa. Kahit na alam nilang sa gustong mangyari ni Putin ay hindi lang ang kalaban nilang bansa ang matutunaw sa oras na magpakawala na sila ng nuklear, kundi pati na rin mismo ang bansa nilang Russia, dahil sa siguradong hindi rin nila kayang pigilan ang mga nuklear mula sa iba't ibang bansa na ibabagsak sa kanila sakaling magkamali si Putin sa pagpindot ng kanilang nuclear bomb. Ikaw, anong plano mo sakaling magkatotoo ang giyera nuklear? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.